Magandang araw po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula ng ating magandang kwentong ito, unang karugtong ng ating magandang kwentong ito, ay nais ko lamang pong shoutout si Boss Warlito J. Maraming salamat po boss sa iyong magandang komento. Kay Boss Alberto Gonzales, kay Boss G. Sumudio, kay Boss Litod Adhoc, kay Boss Emmanuel Escobel, kay Boss Baldayot, kay Boss Anya Porger, kay Boss Bro Rex TV, at kay Boss Victor Tikala. Pakinggan po natin ngayon ang karugtong ng ating magandang kwentong ito. Dito lamang po sa ating mumunting channel na ito, Mundo ng Misteryo at Kababalagan. Sige na, iyo. Magpahinga ka na muna. Ingatan mong mabuti ang birtud na yan ni Apo Tikoy. Uyang, mahiwagang taring yan. Opo, Kakang Goryo. Maraming salamat po sa inyo. At yung tungkol sa mga kaibigan mo, masakit man pero kinakailangan nating tanggapin ang katotohanang wala na sila. Pinili nila ang mamatay imbis na mabuhay. Nagpalipas na muna nang magdamag si Uncle Berting sa lugar na yon ng mga katutubo. Pinilit niyang kalimutan ang masaklap nilang kinahantungan at inisip na lang niyang masamang bangungot lamang ang lahat. Wala na siyang magagawa pa kundi ang tanggapin ang katotohanang patay na ang mga ito o ang kanyang tatlong mga kaibigan. Kinaumagahan, ang nakatakdang araw na si Uncle Berting ay pabalik na sa aming baryo upang itama ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan at makipagkasundo na rin kina Itay Buknoy. Isang pangyayari o tagpo ang kanyang nakita at halos hindi niya ito mapaniwalaan dahil Nakapag-almusal ka na ba, iyo, Berting? At nakapaghanda ng iyong mga dadalhin at maging ng iyong sarili? Opo, Kakang Goryo. Nasa loob na po ng aking maliit na bagbag ang aking mga kasuotang bagong laba at ang birtud ni Apo Tikoy ay nasa aking malalim na bulsang pantalong suot na ito. Mabuti kung ganoon. Oh, iyo. Berting, bakit parang namumutla ka? May problema ka ba, iyo? Itinuro ni Uncle Berting ang mataas na lugar kung saan nakapwesto ang kubong pagmamayari nang namayapang si Apo Tikoy. At do'y nagtatakang sinabi niyang, Kakang Goryo, nakita niyo po, wala na sa lugar na yon ang kubo. Hindi ho ba't nakatayo pa yun doon kagabi? Dahil, iyo, katulad ng sinabi ko sa inyong apat noon, patungkol sa lugar na yan, delinkwente ay, o puno ng mga kababalaghan ang lugar na yan. Wala na riyan ang birtud ni Apo Tikoy. Nasa sayo na. Kaya't ano pa ang silbi ng kubo riyan ni Apo Tikoy, hindi ba? Ganoon ho ba, Kakang Goryo? Sige na, iho. Magpatuloy ka na sa paglalakbay. Pabalik sa inyo, iho. Ito ang palagi mong pagkakatandaan, iho. Bakit po, Kakang Goryo? Huwag na huwag mong ilalayo sa katawan mo ang mahiwagang taring yan. Huwag na huwag mo ring ikwe-kwento sa iba yan o ipagsabi kahit kanino man, kahit sa pamilya mo. Maliit lang yan. Hindi yan katulad ng isang ordinaryong tari na ginagamit ng mga sabungero o mga magtatari. Kaya't kayang-kaya mo yang itabi o idikit palagi saan mang parte ng katawan mo. At magmula ngayon, ay marami ka pang matutuplasang mga kakaiba o mga hiwaga sa kung ano ang magagawa sa buhay mo o kung ano ang magiging bahagi ng birtud na yan sa iyong buhay. Maraming salamat pong muli, Kakang Goryo, sa mga paalala at mga tulong mo na ginawa mo sa akin dito po sa inyong tribong ito. At pagkatapos na makapagpaalam ni Uncle Berting sa kanilang lahat, ay nagpatuloy na nga siyang naglakad o nagtakbay pabalik sa aming lugar. Walang kaalam-alam si Uncle Berting o silang apat na magkakaibigan patungkol sa buong katotohanang nakabalot sa kubong nakatayo sa itaas ng bundok dahil Kakang Goryo, mawalang galang na po, Kakang Goryo.
Ang nooy tanong ng isang katutubong katiwala ni Kakang Goryo. Bakit ka, tol? Kakang Goryo, bakit hindi niyo po sinabi o ipinagtapat kay Berting ang katotohanan patungkol sa kubong kanilang nakita na ito isa lamang imahinasyon? Oo, Katola. Isang imahinasyon lamang ng kanilang mga mata. At makikita ng kanilang mga mata ang kubo. Hindi yun totoo. Dahil matagal nang nawala ang kubo ni Apo Tikoy sa lugar na yan. Pero hindi imahinasyon ang mga lamang lupang naninirahan sa lugar na yan. At lalong higit sa lahat, totoo ang birtud ni Apo Tikoy na ngayon nasa kamay na at pag-iingat ni Berting. Hindi ko yun sinabi kay Berting upang mas pahalagahan pa niya at ingatan ang birtud ni Apo Tikoy. Hayaan na lang natin siyang paniwalaan. Paniwalaan niyang totoong may kubo siyang nakita sa lugar na yan. Kanaon ho ba, Kakang Goryo? Ano po ang ating gagawin ngayong wala na sa lugar na yan ang birtud ni Apo Tikoy? Mamumuhay tayo ng simple, nagkakaisa, at hintayin na lang natin ang pagbabalik rito ni Berting. Dahil sa yun ang kanyang ipinangako sa atin. Walang kaalam-alam si Uncle Berting na ang aming lugar na kanyang iniwan noon ay ibang-iba na sa lugar na kanyang kinamulatan noon. Marami na itong pagbabago dahil sa meron ng mayamang taong naninirahan na sa aming lugar. At ito na ang naghahari-harian sa amin noon. Siya ay si Ginoong Alvaro, ang mayamang sabongero. Malaki at malawak ang lupaing kanyang nabili sa aming pareho. Marami itong mga tauhan at maimpluwensyang tao. Ngunit hindi ang kanyang pagiging mayaman o maimpluwensyang tao ang labis-labis na ikinababahala ng aming mga residente sa aming pareho, kundi ang kanilang ikinababahala noon kay Ginoong Alvaro ay ang kanyang masamang ugali. Malupit ito, matapang, mabagsik sa aming mga kabaryong ayaw sumunod sa kanyang ipinagagawa, at kabilang na si Nitay Buknoy, ang nakasaksi sa kanyang pagiging salbahe. May ka pala si Buknoy. Bakit po, Ginoong Alvaro? Naparito ako sa inyong tahanan dahil sa napaka-importante kong sadya sa inyo. Diretsuhin niyo na po ako, Ginoong Alvaro, dahil sa marami pa po akong tatrabahuin sa bundok. Huwag kang magmadali, Buknoy. Ayoko sa taong kausap ang bastos. Ginoong Alvaro, hindi naman po sa ako'y bastos. Sinasabi ko lamang po ang totoo. Nakikita niyo naman sigurong nakabihis ako ng kasuotang pambundok at merong sukbit na itak, kaya po malinaw pong ako'y patungong bundok. Buknoy, huwag ka na munang umahon sa bundok. Mamaya ka na umahon sa bundok. Pagkatapos nating mag-usap, dahil sadyang napaka-importante ng ating pag-uusap na ito. Kung yan po ang gusto nyo, sige po. Pinapasok ni Itay Buknoy si Ginoong Alvaro sa loob ng aming bahay, kasama ang kanyang tatlong mga alalay. Ipagtitimpla pa sana sila ni Inay ng maiinom na kape. Ngunit tinanggihan yun ni Ginoong Alvaro. Ngunit nabanaag ko noon sa itsura ni Itay Buknoy ang mga katanungan at pagtataka kung ano ang importanteng sabihan ni Ginoong Alvaro sa kanya. Ano po bang importanteng sasabihin niyo, Ginoong Alvaro? Wala, Buknoy. Alam mo bang ang lupaing ipinagkakakitaan ninyo ng inyong mga kapatid sa bundok ay akin ang nabili? Ano po? Oo, Buknoy. Binili ko na ang lupang pinagkakakitaan at pinakikinabangan nyo sa loob ng maraming taon. Huwag po kayong magpatawa, Ginoong Alvaro. Dahil ngayon nyo lamang po ako nakausap. At kahit kailan po'y wala tayong pinagkasundo ang ibibinta naming magkakapatid. Sa inyo ang aming lupaing aming binana sa aming namayapang ama. Diretsuhin na kita, Buknoy. Anong ibig mong sabihin, Ginoong Alvaro? Hindi kayong magkakapatid at mas lalong hindi ang inyong ama ang legit o totoong may-ari ng lupaing inaangkin nyo. Dahil ang ama nyo'y isa lamang hamak na katiwala ng tunay at totoong nagmamayari ng lupaing yon. Ano? Pero imposible yan, Ginoong Alvaro.
Mayroon kaming titulo at nasa akin ang titulo ng aming lupain sa bundok. Oo, Buknoy. Alam ko yun. Alam kong yun ang sasabihin mo, Buknoy. Pero ang tanong, tunay ba yung hawak mong titulo? Oo, 100% totoong sa amin ang lupain yon. Bueno, wag na tayong magtalo pa, Buknoy. Pero ito lamang ang masasabi ko sa iyo, Buknoy. At sabihin mo na rin sa iba mo pang mga kapatid na kumuha na kayo ng isang panggiitan o maayong laking abogado. Sa korte na lamang tayo mag-usap. Pero kung ako sa inyo, wag na lang kayong mag-aksaya pa ng panahon at pera. Dahil matatalo rin kayo, Buknoy. Ha. Grabing awa ko noon sa aking ama, maging sa aming mga tiyuhin, nang malaman ng mga ito ang sadya ni Ginoong Alvaro Cayetay. Lahat sila'y nagtaka kung papaanong nangyaring hindi kami ang tunay na may-ari ng lupaing matagal ng pinahahalagahan at inaalagaan ni Laytay. Hindi nila maiwasang magduda na maaaring may ginawang magic o kababalaghan si Ginoong Alvaro, kung kaya't nasabi nito at natitiyak na hindi talaga kami ang totoong may-ari ng minanang lupain ni Laytay. At nang silang apat na magkakapatid ay seryosong nag-uusap, sa aming bahay ay doon nagsalita si Uncle Fermin. Kinaytay Buknoy. Kuya Buknoy, mga utol, alam kong ginamit ni Ginoong Alvaro ang kanyang impluensya upang nakawin sa atin ang ating minanang lupain sa ating mga magulang. Walang hiya siya. Gusto pa niyang palitawing magnanakaw si Itay ng lupa, dugo at pawis ni Itay noon. Ang kanyang pinuhunan, kaya siya nagkaroon ng malawak na lupain sa bundok at kanyang ipinamana sa ating 5. Fermin, Sambit ni Tay Buknoy. oh, bakit Kuya Buknoy? Ang tanong naman sa kanya ng isa kapang tiyuhing si Uncle Joseph. Mga utol, naalala ko lang bigla ang ating bunsong kapatid. Kahit hindi natin siya purong kapatid, sa ama't ina, pero meron pa rin siyang bahagi sa lupaing ipinamana sa atin nila inay. Dahil mahal na mahal natin si Berting, Kuya Buknoy, at hindi natin siya itinuring kailanman na iba. Pero ang tanong, nasaan na kaya siya ngayon? Sana iligtas siya sa mga oras na ito, ang sabi pang muli ni Tay Buknoy. Mga utol, ano ang ating planong gagawin ngayon? Kilala ng lahat ang pagiging malapit ni Ginoong Alvaro. Wala itong ginusto na hindi niya nakukuha. Sa madaling salita, ang imposible ay nagiging posible sa kanya. Kung kukuha tayo ng abogado, maaaring tama siya. Baka magsayang lang tayo ng pera at panahon. Fermin, anong ibig mong sabihin? Kuya Buknoy, hindi sa sinasabi kong ibigay na lang natin kay Ginoong Alvaro ng ganoong kadali ang ating pag-aaring lupa sa kanya. Ang akin lang, mag-isip tayo ng ibang paraan. Huwag na tayong kumuha pa ng abogado kung matatalo rin lang naman tayo dahil sa impluensya ng pera ni Ginoong Alvaro. Ano kaya kung makipagpatayan na lang tayo sa kanya? Fermin, mas lalong mali. Mali ang pinabalak mo. Maraming alalay si Ginoong Alvaro. Hindi ito madaling gawin. At saka malalagay lamang sa peligro ang buhay ng ating mga pamilya. Huwag kayong mabahala. Dahil bukas, pupunta akong munisipyo. Makikipag-usap ako doon sa abogado. Sa abogado ng bayan, sa PAO. Dadalhin ko ang titulo ng ating lupa sa bundok. Magbabaka sakali tayo doon. Wala ring nangyari sa ginawang pagtulog ni Itay sa libreng abogadong serbisyo galing sa gobyerno dahil tinapalan rin ito ng pera ni Ginoong Alvaro. Dahil pagdating sa korte, ang masamang si Ginoong Alvaro pa rin ang nagwagi. Paano ba yan mga iho? Ako ang nagwagi. Paano ba naman kasi ayaw niyo akong paniwalaan? Lahat ng mga sinasabi ko ay nagkakatotoo. Nagsayang lang kayo ng oras, panahon at pera. Pero huwag kayong mag-alala, bibigyan ko kayo ng pabor. Anong pabor, Ginoong Alvaro? Para naman ay hindi kayo madihado, baka naman kasi ipagkalat niyong napakadamot kong tao. Alam kong may ginawa kang himala, Ginoong Butete. Kaya napasayo ang panig ng korte.
Minanipula mo ang titulo ng aming minanang lupain. Ha? Animal ka, Fermel. Fermin, Utol, tama na. Hayaan na lamang natin siya. Kung saan siya masaya. Pero Kuya Buknoy, Makuwan, Ginoong Alvaro. Ano po yung sinabi mo kaninang pabor para sa amin? Mga Buknoy, pagsabihan mo yung kapatid mo ha? Dahil baka hindi ako makapagpigil ng aking sarili. Baka paglamayan yan mamayang gabi. Buwaset! Ako na po ang humihingi ng pasensya, Ginoong Alvaro. Ano? Kuya Buknoy, ikaw pa ngayon ang hihingi ng pasensya sa butiting yan? Tama na, Fermin. Utol, Hayaan na lang natin siya kung ano ang naging desisyon ni Kuya Buknoy. Dahil para rin ito sa katatahimik ng ating pamumuhay at ng ating pamilya. Ang payo ni Uncle Joseph sa kanya. At doon nagpatuloy itong si Ginoong Butete, Ginoong Alvaro, sa pabor na sinasabi niya kay Itay. kayo pa rin ang gagawin kong katiwala sa aking bundok. Narinig nyo? Narinig nyo yun? Ha? Sa aking pag-aaring lupain sa bundok na binili ko sa totoong may-aring si Mr. Leopoldo. Mr. Leopoldo? Oh, Buknoy, siya ang totoong may-ari ng inyong sinasabing lupain nyo. Pero hindi namin siya kilala at di minsan na hindi namin narinig na binanggit ng aming ama. Ng aming ama noon, ang kanyang pangalan. Higit sa lahat, hindi pa namin ito nakikita ng personal at kanyang inangkin na sa kanya ang lupang aming inaalagaan. Oh, Buknoy, tama ka, hindi nyo siya nakikilala at nakita dahil nasa Maynila ito. At saka ang kanyang ama ang nagpamana sa kanya ng totoong titulo ng lupa. Nakita nyo naman siguro ito, mas legit o totoo. Ang titulong ito, mas luma o mas nauna Kaysa dyan sa inyong piniking titulo. Oh, ano? Payag na ba kayo sa gusto ko? Kayo ang mamamahala sa aking lupain sa bundok pero sa akin nyo iingriso ang mga pagkikinabangan natin. Hati tayo sa lahat ng mapapakinabangan nyo. Mapakopra man ito o maging sa iba pang magiging produkto. Mas mainam na yun, hindi ba? Kaysa naman sa kayo'y palayasin kung walang mapapala ni isang pisong doling. Ha. At dahil nga napamahal na kinaitay ang lupang yon, kung kaya't masakit man para sa kanilang isipin na sila na totoong may-ari ng lupa ay magiging alipin mismo doon sa mismong kanilang minanang lupain. Sa kahamang si Ginoong Alvaro ay pumayag na lang sila dahil sa mayroong prinsipyo at rason si Itay. Kuya Buknoy, bakit ka pumayag sa gustong mangyari ng butiting sa pungerong yon? Tayo ang magiging alipin sa ating mismong sariling lupain. Mas mainam na yun, Fermin, kaysa mapunta sa ibang tao ang ating iniingatang lupain. At saka ayoko ng gulo. Ayokong may masamang mangyari sa atin at sa ating pamilya. Umasa na lang tayo na sana'y maghimala at maibalik pa sa ating pangalan ang lupang iyon. Kuya Buknoy, Labagman sa kalooban nilang magkakapatid, ay wala na silang nagawa pa. Naging alipin sila o utusan sa kanilang pag-aaring lupain. At yun ang sitwasyon, Sir Jess, na inabutan ni Uncle Berting. Kuya Buknoy? Ikaw? Berting, kapatid ko? Ikaw nga ba ito? Oo, Kuya Buknoy, kumusta na kayo? Ba't parang namayat ka, kuya? Diyos ko, salamat po at pinakinggan niyo po ang aming panalangin patungkol sa aming kapatid. Halika, Berting, pumasok ka na. Pumasok ka na muna rito, sa loob. At mag-usap tayo. Kumain ka na ba? Hindi pa, kuya. Ipinaghanda ka agad ni Inay nang makakain si Uncle Berting. At pagkatapos itong makakain, ay nag-usap silang dalawa ni Itay. At naging maemosyonal ang kanilang tagpo. Paulit-ulit na humingi ng patawad si Uncle kay Itay at sa kanyang iba pang mga nakatatandang mga kapatid. Walang mapaglagyan ang saya at pasasalamat noon nila Itay sa itaas dahil sa dininig nito ang nooy matagal na niyang ipinagdarasal.
ang pagbabalik ni Uncle Berting at ang kanyang pagsisisi at ang kanyang tila ang pagbabalik ay nakarating kaagad sa aking tatlo pang mga tiyuhin. At katulad ng nararamdaman at katulad ng sayang nararamdaman ni Tay Buknoy, ayun din ang nararamdaman ng aking mga tiyuhin. Maraming salamat kapatid namin Berting at ikaw ay nagtasyang bumalik rito sa aming poder. At salamat sa Diyos, buhay ka at may pag-asa pang magbago. Oo, Kuya Fermin. Kaya ako nagpasyang bumalik rito upang pagdusahan ang aking nagawang kasalanan. Lalo na ang pananagutan ko sa pagkamatay ni Ginoong Ambrosio. Ang ibig sabihin ay ikaw ang nakapaslang sa kanya sa negosyanteng si Ginoong Ambrosio, Berting. Oo, Kuya Buknoy, ako. Nagkakahiyamang sabihin sa inyo pero totoong naging kriminal ako dahil sa pagtatanggol ko sa aking sarili. Huwag kang mag-alala, Berting. May awa ang Diyos. Mapapatawad ka rin niya at umaasa kaming paglabas mo. Paglabas mo ng kulong ay tuloy-tuloy na ang ating magandang samahang magkakapatid. Magmamahalan, nagmamahalan at nagkakaisa. Ang sabi ni Tay Buknoy. Pero, Otol, Berting, may iba ko. Kasama mo ba? Pabalik mo rito ang tatlo mong mga kaibigang sina Maximo. At saka, saang lugar kayo nagtago? Napabuntong hininga ng malalim si Uncle Berting bago niya sinagot ang mga tanong na yun sa kanya ni Uncle Victor. Iyan ang malaking problemang iniisip ko ngayon. Kuya Victor, dahil hindi ko alam kung papaano ko ipaliliwanag sa kanilang mga pamilya ang kanilang pagkamatay. Ano? Namatay silang tatlo? Oo. At ewan, naguguluhan ako ngayon. Kung dapat ko bang sabihin ito sa inyo, baka kasi hindi niyo ako paniwalaan. Ipagpatuloy mo lang ang sasabihin mo, Berting. At nakahanda kaming makinig at paniwalaan ka. Sige, Kuya Victor. At do'y kinuwentong lahat ni Uncle Berting kina Itay ang kanilang napuntahang lugar. At ang kanilang pinagtaguan ay kinuwento niya ang lahat kung papaano nabawian ng buhay ang tatlong mga kaibigan niya. Ang tungkol sa mga katutubo, ang tungkol kay Kakang Goryo, ang tungkol sa mga malignong nasa kubo na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Ngunit hindi niya ikinuwento sa kanila ang tungkol kay Apo Tikoy at sa kanyang birtud, ang kakaiba o mahiwagang tari. At nang matapos ng isa-isa yun sa kanyang mga kapatid, ay dooy nagulat siya sa isinagot sa kanya ni Itay dahil ang akala niya ay hindi siya paniniwalaan ng mga ito. Ngunit nagkamali si Uncle Berting dahil pinaniwalaan nila ito ang lahat ng mga kababalaghang isnalaysay ni Uncle Berting. At nagsalita si Tay Buknoy sa kanyang, Berting, alam mo, hindi dahil sa ikaw ay aming bunsong kapatid. Kaya pinaniniwalaan ka namin. Naniniwala kami sa iyo sa ikinuwento mo. Dahil ang totoo ang mga kababalaghang nangyayari sa mundo. Totoo ang mga engkanto, ang mga aswang o kahit na anong mga nilalang. Nagkakaiba lang ang mga ito sa mga layunin. Katulad nating mga tao, meron sa kanilang nasa panig ng liwanag at merong ang iba'y nasa paggawa ng masama. Tamang lahat ng mga sinabi ni Kuya Buknoy Berting. Totoo sila. Totoo ang mga nakikita mong yun, mga lamang lupa, o kahit na mga engkanto o mga aswang. Kung ganoon mga kuya, naniniwala kayo sa akin? Oo, Berting. At dahil dyan, naisip kong hindi makabubuti sa iyo. Naikwento mo yan sa pamilya ng iyong mga kaibigan na ang mga maligno ang dahilan ng kanilang pagkamatay. Ano? Bakit po, Kuya Buknoy? Dahil maaaring ikaw ang pagbibintangan nilang pumatay sa tatlo mong mga kaibigan. At kung sasabihin mong mga engkanto ang pumatay sa kanila, hindi kanila paniniwalaan. Palalabasin nilang nagsisinungaling ka lang o di kaya'y napabaliw ka na. Kung ganoon po, Kuya Buknoy, ano pong isasagot ko sa kanila sa oras na itanong nila sa akin o hanapin nila sa akin ang aking mga kaibigan? Magsinungaling ka, Berting. Pare-pareho nating alam na masama ang magsinungaling. Pero kung kinakailangan, ay wala tayong ibang mapagpipilian. Utol, Berting, yun ang gawin mo. Sabihin mo sa kanilang mga pamilya kung sakasakali lang naman na magtatanong ang mga ito sa iyo.
na kayo'y nagkanya-kanya ng pinagtataguang lugar, yun ay kung sakaling tanungin kanila. Sinunod naman ni Uncle Berting ang payong yun sa kanya ni Itay dahil sa alam niyang ang kanyang kapakanan ang iniisip nila Itay. Nang mga sandaling yun, sa kabila ng malaking problemang gumugulo sa isip nila Itay patungkol sa aming lupaing ninakaw ng gahamang si Ginoong Alvaro, ay nagawa pa rin nilang magsaya. Nagdiwang sila, nag-inom ng tuba ng gabing yun, at doon nahalata ni Uncle Berting ang problema nila Itay. Napilit nilang ikinukubli kay Uncle Berting. Mga kuya, bakit parang may kakaiba kong aurang nararamdaman sa inyong mga itsura? Bakit, Otol, Berting? Kuya Fermin, parang sa kabila ng mga ngiti at kasiyahang nakikita ko sa inyo, ay para bang may naaaninag akong nakatagong lungkot. Mga kuya, sabihin niyo sa akin, mayroon bang problema sa ating pamilya? Otol, Berting. Dahil masaya kami dahil bumalik ka na rito para magbagong buhay. Pero hindi namin maiiwasang malungkot dahil bukas hindi ka na namin makakasama sa gantong inuman. Dahil baka makulong ka na. Parang ganun nga. Kuya Fermin, alam ko at inaasahan ko na yun. Alam kong malulungkot kayo. Pero iba, iiwan ko ba? Pakiramdam ko'y bukod do'y meron pang iba. Sige na, Kuya Buknoy. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag kay Otol Berting. Dahil alam naman nating malalaman rin niya ang totoo. Kalapat naririto na siya. Joseph? Bakit Kuya Joseph? Kuya Buknoy? Ano pang dapat kong malaman? At do'y nagsalita na nga si Itay kay Uncle Berting. Kuha na Otol Berting. Ang ating lupain sa bundok ay wala na. Ano? Anong wala na Kuya Buknoy? Paano nangyari yun? Maraming nagbago magmula nang umalis ka rito. Nakita mo naman siguro ang mga pagbabago ng ating baryo. Hindi ba? Marami sa ating mga kabaryo ang ninakawan ng lupa at sa kamalas-malasan pati tayo. Pati ang ating inaalagaang lupa sa bundok ay ninakaw sa atin ni Ginoong Alvaro. Ang mayamang tayo dito sa ating baryo at maimpluwensyang tao. Ano? Hindi pwede yan, Kuya Buknoy. Imposibleng maagaw niya ang ating lupain gayong nasa atin. Ang totoong titulo noon, hindi ba? Ipinaglaban namin yun sa korte. Pero natalo kami. Siguro'y ginamitan niya ito ng impluwensya at pera. Kuya Buknoy, bukas gusto kong samahan niyo ako sa bahay ng sinasabi niyong si Ginoong Alvaro. Ano? At bakit Berting? Gusto ko siyang makausap. Pakikiusapan ko siyang ibalik niya ang ating sariling lupain sa bundok. Oo, wala akong karapatan doon dahil alam kong ang lupang yun ay pundar ng inyong ama. Pero alang-alang kay... alang-alang kay... Berting, umiiyak ka ba? Alang-alang kay Inay at sa inyo, ay sisikapin kong maibalik yun sa inyo. Pero anong gagawin mo? Mabagsik si Ginoong Alvaro. Basta, ako nang bahala. Basta't samahan niyo lang ako bukas sa mismong bahay ni Ginoong Alvaro. Kuya Buknoy, mga kuya, ako nang bahalang makipag-uusap sa kanya. Mga mahal kong kamundo, abangan niyo po ang karugtong ng ating magandang kwentong ito na ating pinamagatang Ang Bertudang Sabongero. Nakahanda na po ang kanyang part 3. I-record ko na lamang po. Sa mga nagnanais pong magpa-shoutout, i-comment lamang po nyo sa ibaba ng ating video ito ang inyong pangalan. At yan po'y bibigyan natin ng importansya. Magandang komento man yan o hindi, yan po'y ating bibigyan ng panahon o oras. Muli po, maraming salamat po sa inyo at magandang araw po gabi sa inyong lahat.